Inimbestigahan na ng Bureau of Customs ang umano'y pagbebenta ng unclaimed balikbayan boxes. Kasunod yan ng pagkalat sa social media ng video ng isang lalaking nakabili raw nito online. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Viral sa Facebook ang mga eksenang ito mula sa isang vlogger. Nakabili raw siya ng balikbayan box sa halagang 5,500 pesos mula sa Facebook Marketplace. Sinubukan ng News 5 na kunan ng pahayag ang vlogger pero wala pa siyang tugon. Ang tinatawag na balikbayan box for sale ikinaalarma ngayon ng Bureau of Customs. Pinaiimbestigahan na rin nilang insidente at pinapasabi ng mismong vlogger. Pero paglilinaw ng ahensya, hindi nito sakop ng kanilang jurisdiction. Ang trabaho ng Bureau of Customs ay i-facilitate lahat ng dumarating na goods mula sa ibang bansa at i-release ng mabilis yung kanilang mga goods. Normally, yung pagre-regulate ng mga forwarding companies, mga deconsolidators, ito ay nasa jurisdiction ng Department of Trade and Industry. Noong 2022, laman ng mga balitang inabando ng container van na naglalaman din ng mga balikbayan boxes at natenga lamang sa Bureau of Customs. Pero iba raw ang kasong ito. There are cases na pagdating pa lang ng containers dito sa Pilipinas, nagpa-file na sila ng affidavit of express abandonment. Ibig sabihin, wala na silang interest na iproseso or kunin yung mga containers. Modus do ito ng ilang consolidators o forwarding companies sa ibang bansa na mas mura ang singil. So ang gagawin nila, basta makuha nila yung pera sa abroad, tapos paparatingin nila dito so that when the OFWs abroad check on the status of the boxes, sasabihin nila nasa Pilipinas na. Which is true, nandito talaga. At sasabihin nila, nasa Bureau of Customs, iniipit ng Customs. Ikinalukot naman ng grupo ng mga forwarding company ang viral video. Git nila, hindi rin biro ang pagpapadala ng balikbayan box, kaya pinapaspasan din nila ang paghati dito oras sa makalabas sa Bureau of Customs. Kadalasan inaabot ng 6 na buwan hanggang 1 taon ang isang overseas Filipino bago mapuno ang isang balikbayan box. At sabi ng mga forwarding company, pinakamatagal na daw dapat yung hanggang 2 buwan sa kanilang warehouse ang isang item bago ma-deliver kung wala namang aberya. Ang problema, may ilan daw nakikiusap na mangutang o di kaya ay nagkakaroon ng insidente na tumatalbog ang ibinabayad na tseke. Kaya umaabot nila ng mahigit 1 taon sa kanilang mga balikbayan box. Hindi i-hold namin sa Maynila yan, pero hindi namin siya pwedeng i-hold ng matagal na matagal. 2 taon, 1 taon yun, ang policy ko ngayon 1 taon eh. Pero hindi ibibenta. I-donate. Paniniguro rin ng mga forwarding company, kukontakin muna nilang may-ari bago i-dispose ang item. Nahihirapan din do kasi silang mag-stock ng mga balikbayan boxes ng matagal. Hindi kami warehousing, ulitin ko. Delivery company kami. Number 2, yung mga yan ay nakakahawa. Yung space na kinakain niya. At saka, sometimes, makikita mo, nilalanggam na lang yun, nilalanggam yung karton. So, nahahawa. Kasi may mga laman doon sa loob na matamis, kung ano man ang pagkain na nandoon na, kung ba sinusundan ng kung ano-ano. Paalala naman ng customs sa mga overseas Filipinos na magpapadala ng balikbayan box, huwag masilaw sa mga nag-aalok ng labis na murang serbisyo. Bayaran din do ito kaagad at maiging piliin ng mga kumpanya na may tracking devices sa kanilang delivery. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.